Hey guys! So ang i-share ko naman sa inyo ngayon ay kung paano ninyo malalaman ang amount ng maternity benefit na pwede nating makuha sa SSS maternity benefit. So ang gagawin lang po natin, punta tayo dito sa Chrome at i-type natin dito ang SSS maternity calculator. Piliin natin tong pinakauna. Ayan, what is your expected month of delivery? Anong buwan ka manganganak? So, ilagay ko dyan, February. Results, your semester of contingency is October 2022 to March 2023. Kasi nagbayad pa ako hanggang September eh. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ay dito na bilang ang iyong kabuwanan. So, pag mag-type na kayo dito ng buwan kung kailan kayo manganganak, guys, magpapakita na rin dito ang semester of contingency ninyo. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ay dito na bilang ang iyong kabuwanan. Dapat ka magbayad ng at least 3 monthly contributions, 12 months before this period. 6 months if you want to get the maximum benefit. Ayan. So, may mga halimbawa na rin po dito. Number 2, enter your 6th highest monthly salary credit during the 12-month period before your semester of contingency. So, click here to know your monthly salary credit. Yan. Para malaman natin. Okay, nandito po siya. So, ako, self-employed. 3 buwan na minimum tapos 3 buwan na maximum yung sa akin. 4,000 yung monthly salary credit ko. And 4,000 na 3. So, ilalagay ko dito 4,000. Yun yung pinaka-minimum. 3, ganon. 4,000. Tapos, 20,000. Oh, 20,000 yung pinaka-maximum na monthly salary credit at 4,000 naman yung minimum. Okay, so nandito ang ating benefit na pwedeng makuha. So, maternity benefit amount, pag normal or CS, 42,000 pesos. Maternity benefit amount for solo mothers, normal or CS, 48,000 pesos. And kapag maternity benefit amount for miscarriage, 24,000 pesos. Okay, so ito kasi nagbayad ako nito ng 4,200 yata ng 3 buwan. Tapos, 590 na 3 buwan din. Okay, so ayan yung bali makukuha ko guys, nasa 42,000 pesos. Based dito sa SSS Maternity Benefit Calculator. Now, itry naman natin sa SSS mismo. Doon tayo titingin. Okay, login. Member ako. In case wala pa po kayong SSS online account, meron din po ako tutorial kung paano po kayo create ng inyong SSS account online. So, ayan nga pala yung hulog ko, guys. Oh, 560, 560, 560, tapos 42 na 3. So, ayan yung eligible para sa aking maternity benefit. May hulog din ako ng January, February, at March, pero hindi siya nag-appear dito. Nasa 390 pa kasi noon yun eh. 390, oo. Tapos din na siya nag-appear dyan. Ewan ko ba? Ay, punta tayo dito sa may inquiry. Eligibility, then sickness, maternity. Kung makikita nyo dito, meron ditong list of benefits, self-employed or voluntary maternity. Depende po yan sa inyo kung kayo ba ay employed. So, ako kasi nakalagay dito ay self-employed. So, ang tanong dito, to inquire for maternity benefits, please enter the required information. So, confinement start. So, ang expected date delivery ko po kasi is 2024 and March. Then, yung day is 7. According po ito sa ultrasound. And then, delivery date, of course, same lang sila. And then, delivery number, pang second baby ko na. And then, yung select delivery type, I'm planning to have cesarean. So, ganyan. And submit. Alright, so nakalagay dito, ang total number of posted contributions ay 62. So, ito yung monthly salary credit considered for self-employed voluntary maternity. So, 20,000, 20,000, 20,000. Ito po yung 4,200 na hulog ko. So, September yon, July to September. Tapos, April to June, ito yung 4,000, 4,000, 4,000. Ito yung hulog ko na 560. Yan yung monthly salary credit niya.
Eto na po yun. Number of days claimed, 105. Daily maternity allowance, 400 pesos. So, ang total na maternity benefits na pwede kong makuha ay 42,000 pesos. July ko nalaman na buntis ako and hindi na talaga pwedeng ihabol para sa April, May, June. Late na yung ganon. Okay, and isa pa, bayad na ako that time. Kasi on time ako nagbabayad ng aking SSS. So, ang hinabol ko na lang, yung July, August, at saka September, yun na yung isinagad ko. 4,200 per month yung naging hulog ko. Okay, so ganun po kasimple kung paano nyo po malaman yung maternity benefit na pwede ninyong makuha pag nanganak po kayo. So napaka-helpful po nito para sa mga kapwa ko dyan na manganganak. Alamin nyo po kung kailan kayo manganganak, tapos buwan na pwede nyong hulugan. At kapag alam nyong lagpas na kayo sa date, kunwari ngayon is October, tapos hindi nyo pa nababayaran yung hanggang September, yung 3 buwan. July, August, September. October na ngayon. Gusto nyong habulin yung month na yon, hindi na po pwede. Kung mabayaran nyo man yon, hindi na rin siya eligible. Hindi na rin siya ika-count. Considered as late na po siya. Kung ano po yung month na current, yun po yung babayaran ninyo para po maging on time. Depende po yan kung nagbabayad kayo ng monthly, quarterly, semi-annually, ganyan. Okay, kasi may mga scheduled payment naman yan. So, yun lang po. Kung may mga katanungan pa po kayo regarding maternity questions, kasi may mga tutorials naman po ako, I'm glad to share them with you guys. So, sana nakatulong po itong video na to sa inyo. Huwag niyo po kalimutang i-thumbs up at mag-subscribe for more videos and tutorials. Bye!